Mga Karaos, good morning po. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel ngayong araw po ng Miyerkules. Yan, April 22. So another day and another house improvement po para sa mga ongoing project natin. Ayan mga Karaos, update tayo rito sa Tansa Garden Premier Project. Hindi po tayo nakapunta doon kahapon. Tapos magbibigay ulit tayo ng update dito sa ongoing project natin na bago, dito sa Luminaw Space 2, tsaka dito sa project natin sa finishing phase na isang Angelic unit. Ayan na, samahan niyo po muli kami ngayong araw na ito mga Karaos. Enjoy watching, let's go! Tara! Okay, good morning sa mga client owner namin mga Karaos, good morning po. So gamit si Kolong Kolong, meron siyang karga ng mga gamit na mga pamorma. So yung mga pamorma po na yan ay nanggaling pa po yan dun sa Tansa Garden Premier Project natin. So ito yung mga hollow board. Kay Sandy, morning! Kay Epoy, morning! 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 Kaya boy, good morning po. Tsaka kay Kuya Richard. Yan, pinagpapatuloy po nila to. So meron tayong tatlong poste na makikita rito. Tapos yung mga pipeline para pa sa storm drain, yan na inaayos na rin po natin. Tapos may dalawang karagdagan na drainage dito para sa trench drainage sa pinaka gate, tsaka dito para sa laundry area. Yan, magkakaroon po rito. Kaya boy, ito na po. Ano? Meron nga po palang pinagagawa rin sa akin si client owner dito mga Karohouse. So, ito hindi ko na nabidyohan. Naghagis tayo ng barya rito. Yan na tigpipiso po, worth of 200 pesos. Yung hinagis po natin dito. Yan, tapos doon din po sa harapan, yan, maghahagis din po tayo rito ng barya. Yan na. Meron talagang mga ibang nakagawian sa bahay. Hindi naman po masama maniwala. Pero kung ano yung kagustuhan ng may-ari, pwede naman po, wala naman masama doon. Kahit ano pa yung ihagis niya dyan, basta hindi lang makaka-apekto sa structural ng bahay, wala naman pong problema. So ito, yan yung popostehan natin. Ang ginamit nga pala namin na downspout dito, detres, para maganda-ganda yung laro ng tubig. Tapos pagdating din po dito, ayan, meron na po tayong catch basin dito. Kaya meron na tayong nakaabang. May ano rin, may clean out, tapos floor drain, yan meron tayo. Yan, ang isa pa sa mga magagawa rito is yung demolition ng bubong tsaka rito. Siguro bukas, dahil ganito pa nga yung sitwasyon, medyo masikip pa, may mga bakal pa, baka bukas na po tayo magpa-deliver ng ibang mga materyales. So dito nagdadagdag kami ng bakal dyan, kita nyo naman 4 meters yan, pero wala pong nakasalo sa gitna. So maglalagay tayo ng salo sa gitna para tumibay-tibay po yung ating trusses, yung roofing framing. Tapos may mga insulation yan at lalagyan ko pa po ng pisum boards insulation pa para kahit naman po papano talagang matibay yung bubong at saka hindi ganun kainit. Yan, bukas umaga pa-deliver tayo additional na mga materyales para rito. So sa ngayon ito muna, may semento pa naman, tapos may mga bakal pa ko kasi, tapos yung CHB namin nandito sa loob. Yan. Tapos gusto ni client na nandito yung gate natin. Yan, nandito. Bali single gate lang po ilalagay natin. Siguro pwede na po na 90 to 100. Yan, pwede na po yun. Tapos yung fence grills medyo lalaki-lakihan natin para medyo nakakahinga naman. Maluwag po tingnan po sa harapan ng bahay. Tapos ito, babaklasin din po natin. Kasi tatatlong piraso lang po ito. Tapos maglalagay tayo ng abang ng aircon dito. Yan. Ang setup ng bahay na to mga Karos, lahat may kisame. So pati dito sa labas, yan pinalalagyan din ni client owner ng kisame. Yan, may kisame po tayo dyan. Yan, diretso ano na po sila. Diretso pinapaluwag na po kagad. Kasi itong mga nakasako na to, ipapahakot po natin to para medyo makaluwag-luwag. Ilan dito ay ano ba to? Ito yung graba. May onting buhangin, may onting graba. Pero ito puro panambak. Pahakot natin sa naghahakot po ng panambak pagka medyo madami-dami na. Pati yun nandun sa harapan ng bahay. Ayun, oh. Yan, medyo madami na rin po yan. Yan na. So ito muna yung update. Pati yung bubong po, tsaka yung pang roofing framing natin, lahat yun papadeliver ko na bukas. Yan, may mga ilan silang kailangan ngayon na kailangan ko i-provide. Yan, bibiling ko muna sa hardware. Yan na. Tara. Dari, laki na.
Thank you, thank you. Yan ah, gamit si Kolong-Kolong. Ay, makakalimutan ko pa yung notebook ko. Salamat po. Okay lang. Thank you. Bali ngayong araw, kinumpleto ko muna yung kailangan nila rito. Ito kaya boy, yung ano pa pala? Heater. Yan ah. Yan, halos pasaid na rin yung graba natin dito at saka yung ano to, buhangin. Yan, maraming salamat nga po pala sa may-ari ng bahay na to. Ay, yan, kita naman po talaga natin na wala naman po talaga tayong halos na paglalagyan pa. Kung wala nga lang tong dalawang malunggay, yan dito na lang po sana. Yan, maraming salamat kasi may mga nakakaunawa pa rin sa mga renovation. May mga na-experience kami na katabing bahay po namin yung ginagawan at medyo bakante. Yun nga lang, hindi talaga sila pumapayag. Wala tayong magagawa doon. Imbis na malapit lang yung stock file na pupunta pa dun sa napakalayo. Yun. Tara. Bali mga karaos, nandito muna tayo sa junk shop. Kailangan ko muna bawasan yung laman nitong Suzuki Simulong. Yan mga kalakal, tsaka yung napakaraming karton na galing din sa project natin sa phase 3. Okay na tayo rito mga karaos. Yan, 482 pesos din. Mga karton to, mga retasong mga paring na hindi nagagamitin at saka sobrang ikli na bakal na hindi na rin po talaga magagamit. Pwedeng ipunin, yun nga lang. Yung bodega is sisikip. Ayan. Tara. Bali mga karaos, nandito naman tayo sa Lumina Homes Phase 3. Ayan, sa finishing phase project natin. Magandang araw po. Ayan, meron nga po pala tayong bisita rito. Isa sa mga client natin na ginagawan ngayon, no? Bali, yun sa Tansa Garden Premier Project. Pumunta po sila rito. In-invite ko po silang pumunta rito para makita nila yung finishing works natin. Tapos yung dahilan talaga kung ba't sila pumunta rito para dun sa aluminum kitchen cabinet. Tapos ito yung update natin mga karaos. Nandito sila Master Ryan ngayon. So hindi sila nakapunta kahapon. Tapos ito na yung gardening soil. Bali ang binili ko rito 30 bags. Sa nakikita ko sana kasya na to kasi nasa 70 pesos ang isang bag po nito. Kaya bumili muna ako ng 30. Yan. So ito na po yung sa loob natin. Ang mga nagawa po rito kahapon, ayan po yung sa salamin, yung mirror. Bali 6 pieces na glass panel po to. Ang sukat is 20 by 120. Yan po yung sukat nya. Tapos ang ano po nito, ang pagkaka-install po, sadya po talagang ganyan. Alternate, may mataas, merong mababa. So napapagitnaan po to ng dining table. Morning, Vincent. Hey, Master Ryan, morning. Mukhang pagod ka kahapon, hindi ka na nakaano. So, ito na nga po pala kung bakit pumunta rito sila client natin sa garden para makita po ng actual itong kitchen cabinet. Anong nasabi nila, Master? Ganda daw. Ganda. Salamat madam sa tiwala. So, approve yan. Kayo gagawa nun dun. Oh, yun. So, yun. Nagandahan po sila client owner natin dito sa kitchen cabinet. Hindi naman magiging maganda to kung hindi tayo kailangan maselan tayo. May parang nila parang pagas lang. May pantry yun, di ba? O di, ayun, nagkaroon sila ng idea. Din yung sa may... Kasunod yan yung ref na. Oh, yung ref na. Ayun. Pantry. So ayan, ano po tayo? Mahigpit po tayo sa kanila. Tsaka yung sa gawa din. Maselan po tayo. Hindi pwede na. Oh, hindi pwede na. Ano? Babalik at babalik pa rin. Dapat pulido. Yan, pinakyat ko. Morning, Master Jojo. Yan, pinakyat ko rin sila client. Hindi na po natin sila sinama sa video. Yan, nandun po sila. Tinitingnan din po nila yung doon sa second floor. Tapos ang ipinakakabit pa namin kay Master Jojo rito, isa sa mga gusto ipakabit ni client, itong mga frame. So natatanggal naman po to kasi wala pang mga pictures eh. Sila na lang po daw ang maglalagay. Anong sabi nila doon, Jo? Meron silang tinitingnan doon yung pinagawa ni Ma'am. Oo. Eh sabi ko nga, nabibili naman talaga yun. Eh ginawa natin doon DIY, DIY lang. Sabi ko, tingnan niyo ma'am kung okay na sa inyo, yun ang gagawin na. Ano sabi? Okay daw. Akong sama na. Okay.
Yun oh, buti na lang, naglilinis na sila. Palakpakan naman natin yan. May lagdag to ka. Hindi na kami maglilinis. Wala, i-ano ko lang yung gusto ni ma'am. Paano ba? Paano? Pasilip ko lang. Sige, sige. Open shelf. Ah. Corner. Wala nang cheche-bureche. Ah, ganyan na. Eh di mas maraming may ilalagay dito. Oo, mas maraming may lagay. Tapos maluwag pa. Maluwag pa. Sa yung natin dito, minti lang, maluwag din. Diyan na sila. Kamusta? Ano sabi nila kay? Ayos na? Kasi, Makati. mas maganda bahay mo rito, sir. Malaki yun eh. Oo. Nakita namin yung pinto dun sa CR nila. Di ba parang meron? Yun sa baba, sa first floor. Ah, sige. I-discuss naman nila po lahat. Oo, parang ganyan na ganyan. Kaya ba kung mas mababa pa yung Hindi, pareha lang yata po. Same lang, no? Yung kisame, no? from ceiling na. Ayan o, total. Oh, ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan yung finish. Oo, ganyan na ganyan. Pero ang lawak nung pag natapos. Nung pagpasok pa lang. Lawak. Ingat po. Ingat po kayo. Sir, ma'am. Ingat po ha. Salamat sa pagbisita. Yeah. At yun na nga. Salamat kasi nagustuhan nila yung project namin dito. Yan bali, ulitin ko, client owner natin sila dun sa project natin sa garden. Yan, tapos pinuntahan po nila tong bahay na to para makita po ng actual itong gawa ng cabinet. Yan, hindi naman po tayo napahiya sa kanila. So ito yung sample ng cabinet. Buti na nga lang at naikabit na po nila Master Ryan kaninang umaga. At least marami na po sila nakakita dito. Pre, tuloy na yun, no? Isa yata yun sa pinakamalaking yata na Pinakamalaking cabinet. Pinakamalaking project ng glass and aluminum, no? Yung project namin na yun kapag gumawa na po sila. Yan, kita nyo naman, napakaganda naman po talaga. Diba? Yan, tapos ang susunod na gagawin nila Master Ryan dito is yung magkakabit po sila rito ng pa-vertical na trellis design gamit yung aluminum. So kadalasan ang ginagamit namin materialis doon is tubular WPC. Pero mas pinili po nila client na aluminum. Yan, para maganda at matibay. Yan. Yan, tapos umakyat din po sila rito. Yan, napakita natin tong project natin. Si Master Dean. Asin na pala to. Finish na, no? Ganda, linis Parang hotel na, no, kuya? Ito nga lang talaga, no? Wala pa yung window, no? Ito talaga yung hinihintay ko, eh. Kaya nga, eh. Ano sabi nila pagkakit dito? Ang ganda. Lalo na dito. Basa pa to? Ito yun, ito. Yan, yung pinunta nila. Yan o. Wala daw silang masagot niya ito. Sabi ko nga, DIY lang talaga natin to. Until lang nakita nila. Ang ano ko lang kasi rito, ang comment ko, kasi kami lang gumawa nito, di ba? Hindi kagaya ng gawa na, matibay talaga yun. Ito kasi na-assemble lang natin. Kala nila nabibili. Yan, hindi ko pala naipaliwanag sa vlog. Yung pumunta po ako ng 90 Star Hardware, ito po yung mga pinagbibili ko. Ito po yun. So, itong hanger rod na to, stainless hanger rod. Bali ano po to, pinutol-putol na lang po namin. Tapos binila namin ng plunges. Yan. Tapos ito po is 1x2 na kiln dry na kahoy lang po ito. Kami na po yung nag-assemble. Kaya sabi ko, tingnan muna kung magugustuhan nila. Kasi yun daw ang balak na ipagawa. Kuya, mukhang binacuum mo na to, no? Wala nang alikabok eh. Linis na. Ito. Nice. Palapat dyan. Ayun. Dali. Ayun, dami na ano. Ito, wala na. Okay na. Ayos. Ayos na ayos po.
Ayos, kung nagustuhan nila tong gawa natin, di ba? E di, wala na tayong pangamba, no? Oh, masabi ko nga, mas maganda yung bahay niya kaysa rito kasi mas malaki yun. Magandang maganda na to, pero mas maganda rin po yun dahil malaki. Mas marami pong makikita doon sa bahay. Okay. Ito. Okay mga karos, after break time, balita ko nakakabit na yung smart lock doon sa main door dito sa project natin sa phase 4. Kaya pupunta po tayo rin para makapagbigay ng konting update. Siya nga pala mga karos, binabati ko ng happy birthday si Mark J. Lacson, tsaka si Ron Reyes, at yung kaibigan din namin na si Jerry Cabardo. Yan, kaarawan nila ngayong April, month of April. Happy birthday, God bless, and more birthdays to come. Mga karos, sobrang init. Grabe. Let's go. Tara, sa phase 4 Lumina Homes tayo. Nandito na tayo. Ay, kusang sumara yung pinto sa hangin. Opya. Gerigor, good afternoon po. Anong kailangan mong extension dito? Isa lang. Hindi, alin dito? Bakit alin dyan, boss? Hindi, tingnan mo yung... Ito, itong puti. Okay, babalik mo mamaya yan. Kasya kaya ano dito? O, ito na lang. Kailangan tignan ko yung isa. Bali si Kuya Rigor na lang po ang nagtatrabaho rito. Tsaka si... Siya lang pala. Ay, wala parang ano. Ano, kasya? Wala itong ano. O, ito. Kuya, babalik mo to kasi kailangan nila ng alas 5 yan. Iuwi mo sa bahay yan. Ay, uwi. O, kasi hindi makakapagtrabaho mamaya mag-overtime na. Yan na. Nasaan yung mga installer? Dinala na rin pala nila yung ano. Yung mga installer, nasaan? Yun o. Hindi ka ito. Yan na. So, ito na nga po pala yung smart lock. Nakakabit na. May update. So, mga gusto mag-inquire. So, ito yung... Dapat isa lang. Hindi, siguro magkaka-connect na. Basta kailangan may uwi lahat yan mamaya. Huwag mo kalimutan ha. Kunin nila sa bahay. Hindi, idali mo na lang sa bahay sa amin. Sa inyo. Oo. Yan, gusto mag-inquire, ito po yung contact natin dyan. Trusted po yan. Kung meron kayong mas alam na mas kakilala, pero dun sa mga tao na naghahanap at walang idea sa mga smart lock supplier installer, yan, pwede po sila. Yan. Hindi pala siya magkahiwalay. Hindi nga magkahiwalay yan. Dalawa lang yung dalawa yung saksakan na. Yun pala sila Sergio. Ayun, nag-install. Mukhang nagmerienda muna. Yun na. Ay, good afternoon. Kanina pa kayo? Tapos na? Okay, mabuti naman. Ayan, ako yung gawa. Pwede rin pala siya sa mga steel door, no? Basta yung size niya standard naman. Standard. Ayun. Magiging problem. Maganda na. Na-testing niya na to. So, sa programming, babalik ba kayo? Yes, sir. Pwede naman po. Kasi hindi kayo nagpang-abot ni client eh. Sabi niya nga sa akin, pupunta daw siya ngayon. Kahapon yun sila pumunta. Oo. Kaya nga eh. Pero sir, bale, pag nag-lock siya, kahit sino naman mabubuksan pa kasi naka-default pa. Sige. Kaya okay na po tayo. Bali, hindi ko na nga alam masyadong dinitalye kasi para sa privacy na lang po ng may-ari. So, ito nga po pala yung mga kasama niya. No? So, manual. Tapos may keycard din. Sa Sergio, ang usual na kasama nito, mga 8, no? 8 piraso. Oo, walang piraso dito. Tapos ito. Dalawang bracelet. Ito, bago. Bracelet. Yan. Bali, sa programming naman, so pag ipaprogram po nila yan, magkikita na lang po ulit sila ni client. So, pwede rin siya sa cellphone. Yan, pwede rin. So, maganda na yung ganito ngayon para hindi na nakakapagod pag papasok ka ng bahay. Yan.
Ayan, tatawagan na lang po sila ni tatawagan na lang po nila si client. Nakikita na rin pala yung labas nito, no? May camera. Ayos oh. May camera. May face recognition din po yan, sir. Oo. Bukas ang camera. Ayos. Grabe yung biyahe natin papunta rito para tayo may sinasalubong na apoy sa sobrang init. Yan, maganda nga rin talaga yung naka-single ka, pero syempre yung protection nito sa ulan at araw. Yan, sasaluhin mo talaga. Okay, nandito na tayo sa Garden Premier Project. Magandang araw kila client owner. Yan, noong Lunes, bali hindi po kami nakagawa dito kasi nag-extend yung dalawang welder natin dun sa pinuntahan nila ng linggo. Tapos kahapon naman po, hindi naman tayo nakapag-vlog dito yung kahapon. Yan, tapos dito may inassign na tayo, 2 pintor, tapos 2 welder. So 4 sila nagtatrabaho po rito. Adonis, good afternoon. Good afternoon. Yun oh. Rusty, good afternoon, Rusty. Yun oh. Saan banda to? Ang haba ah. Ay, sliding. Oo, sliding sa second floor. Ayun pala oh. Buo na nila. Yan, si Master Jojo babalik na lang po rito. Tatapusin niya lang po yung mga dapat tapusin doon sa finishing phase project natin sa phase 3. Siyan dito. Ay, si Mot. Good afternoon, Mot. Saan kasama mo? Ay, si Robert. Good afternoon. Yan o. Meron lang babaklasin pa rito, Bert, no? Nakikita mo naman. Sir, kaya hindi ko maano, tatanong ko muna dapat sa'yo eh. Oo. Tatanggalin na. Tatanggalin na. Pero sapin tayo ha. Para medyo mabigat-bigat yan eh. So, kamusta? Ito unang inuna nyo, interior. Maglalabas muna sana kami, hindi namin alam kung paano na ano yung... Okay. Sige, sige. Sakto lang. Dito na muna kayo. Para bang... Maganda kasi para makabelo. So, ano pa rin tayo doon? Acrytex primer. Tapos may nakikita kayong wall putty. Yun ang gagamitin doon. May wall putty tayo dyan, marami. Basta pang exterior wall putty. Paano dito sa third floor, bilamos lang yun? Sa... Taas, third floor ng wall. Ayun sa taas. Lahat yun, hilamos lang yun. Bilamos lang. Lahat Paano yun. pagdating sa gilid na... Lahat yan puro preparasyon. Pero meron naman dito na parang may damage. Talagang titirahin talaga natin. Yung mga part ng wall yan, dyan sa labas. Yan, di ba? Ano nga yung style ng kama namin? So yeah, makinis yan, yung part na yan. Makinis na, bubuhay na. Oo, makinis yan. Susundan lang. Susundan na lang. So ito Pero yan. sa taas, okay na yun doon. Ayos na yun doon. Hilamos na lang talaga yan. Ma-turn over natin Yung malino. isa may wala na. May konting retouch natin. Yan, biglaan kasi sila rito, no? Biglaang sabak. Biglaang lipat po sila rito, mga karos. Pero nag-usap na po kami kahapon. Siyempre, medyo marami po tayong ginagawa doon. Hindi kagad ako nakapunta rito. So, ganyan naman sa deployment. Basta may mga gamit, alam na po kagad nila yung gagawin. Pero siyempre, kailangan pa rin itanong kung ano yung finish nito. May iba't iba kasing klase ng exterior paint. So, kailangan tinatanong din. Meron po kasing textured paint. Meron din pong semi-gloss finish. Meron naman pong acrylic emulsion finish. Ang conforme. So, conforme sa napag-usapan namin nila client. So, ito yung sa framing ng sliding door dito sa second floor. Yung sa nga po pala nito, ang gusto mangyari ng may-ari, parehang nabubuksan. Parang kagaya doon sa Anyana Bel Air East Project. So, meron nung kasing ganitong klaseng sliding door na nakapix lang yung isang part. Medyo... Ang kagandahan lang nito para sa akin, may mga part po kasi dito na pag gusto mong, pwede mong linisin. So, kung meron kang dapat ilipat sa isang area, magagamit mo pa yung isang pinto. Yun nga lang, ang disadvantage nito, syempre matrabaho to. Yan, matrabaho po siya. Yan o. Yung sliding rail rack natin dito, bali ano po siya, dalawahan na rin po. Yan, ang kulang ko na lang yun doon sa baba. Ito po yung gagamitin. So 1 inch. So heavy duty na aluminum po ito. Tapos ang bigat na kinakarga nito up to 35 kilo yung bigat. Kapag ka syempre lumagpas na doon, mas maganda hindi tayo aabot doon. Para hindi po masisira yung pinaka
truck bar niya. May mga nagawa na pala rito. Ayan. Sa cabinet. Tapos yung gusto nila client owner na magkaroon din po ng pull out para sa mga pants. Yun, nahanap na lang po banda kung saan dito. Ayos na tayo rito mga karawas. Bali, kinausap ko yung tropa rito na sa pintor. Yan ang gagawin po namin dito is hanggang malagyan lang ng primer paint. So yun lang po muna kasi hindi naman po tag-ulan pa. So dito ang preparasyon dito sa mga exterior, lagi namin sinishare sa inyo yung mga ginagamit namin. Bali, naka wall putty kami, then Acrytex primer. Yan panlabas. Tapos syempre elastomeric paint, ang top coat, tapos ang finishing touch is acrylic emulsion. So ayun po yung ginagamit natin sa exterior. Ngayon pagdating po sa interior, since hindi naman na mababasa ng ulan yan, nasa loob ng bahay, hanggang primer coat lang. Ngayon kapag masyado na pong malinis yung bahay, yung talagang hindi na mag-aalikabok, hindi na magliliha, ayan, mag-aano na po tayo, magpapa-apply na tayo ng top coat. Hindi ako basta-basta nagpapa-top coat kagad kasi kung halimbawa in-apply mo yan tapos 2 to 3 months pa yung turnover, uulitin natin yon. So para walang masayang na materyales at hindi madoble yung pagpipintura. Although meron naman tayong tinatawag na retouching, pero mahalaga pa rin na even lang lahat ng ng pag-apply ng pintura. So ito muna yung update natin dito sa garden project. Yan na. Tara, pabalik ulit tayo ng pastry. Ay, grabe, init. Yan, may baon naman tayo na tubig mahalaga yun. Ay, tubig tayo, tubig. Yun o, ito yung tubig. Yung tropa, sagana rin sa tubig dyan. Siguro sa loob ng isang buwan, kung 35 yung isang container, parang 26 gallon 26 container ang nauubos simula nung nag-summer. Mas malakas sila uminom ng tubig. Sobrang init. Grabe. Kaya nilang kita merienda. Baka hindi ka daanan dito nung nagsusupply Hindi talaga. sige na, merienda ka muna. Ito na, Nungkul po ako dito. Numulto ka rito? Magpatugtog ka. Ayun, may ano ka naman Papadudot. Okay mga karawas, nandito na ulit tayo sa project natin sa phase 3. Yan, sobrang init ng panahon ngayon. Grabe. So bigay na tayo ng update ngayong project. Bali kaninang umaga hanggang pahapon may mga participation pa yung mga rito, yung installer ng aluminum. Sila Master Ryan babalik pa po rito para sa final retouching. Siguro tinatansya ko baka umabot kami ng April 26 dito. Siyempre nakita nyo naman nung una, halos malinis na talaga tong bahay, pero unti-unti nagkakalat pa talaga kami. Gawa na may mga accessories at saka appliances tayo na ina-unbox. So gaya ngayon, ayan, meron na naman po tayong rito, pallet. Yan. So sa mga nagawa naman po, merong part dito sa gate na hindi ko nabibigyan ng explanation. So private na natin ni client yun. Yung iba namang kalat dito, yung iba dyan is pang retouching na lang. Tapos yung iba for full out na. Yan. Maganda yung screen door. Malinis, bagong bago. Kung nagpapa-renovate po kayo, huling-huli po sana to pinapakabit. Yan. So sa kaso naman ng renovation namin dito, nung pinakabit namin to, halos hindi na ho kami nagkalat pa. Wala nang lilihain, wala nang mamasilyain. Kaya malinis na, malinis na. Ayan, dito sa loob.
Bali yung mga update dito, kagaya na nakikita natin na trellis design. Bali yung dapat po na ilalagay sana rito, yung tubular WPC na nakikita nyo sa mga ibang project namin. Bali nag-decide na lang po sila client na mas maganda daw sa kanila aluminum, tapos black. Ang sukat nito is sa 2x4. Yan. Tapos itong water dispenser, dito na lang po muna namin nilagay. Yan, kasi safe na po tong area na to eh. Punas-punas na lang po rito. Tapos dito sa TV console, may mga retouching paint po tayo rito. Then nagpapakabit po sila sa ibabaw ng TV ng floating shelves. Ito po yun. Sa IKEA rin po yata binili to. Tapos itong isa, ikakabit naman dito banda. Yan. Tapos dito naman sa may bandang dining area, ayan, nagpakabit po sila ng frameless wall mirror. Bali 20 by 120 ang sukat nito. Yan, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na panel. Ano pa nagawa dito? Yung pinaka picture frame. Ayan, nagbigay sa akin ng sample si client na kung paano yung design. So ito po yan. So sila na po ang maglalagay ng ano rito, ng mga litrato. Na tatanggal naman po yan eh. Tapos yung tungkol naman sa kitchen cabinet, ito yung dahilan kung bakit nandito yung kliyente natin sa Tansa Garden Premier Project. Yan, personal nila po itong tiningan, yung gawa. At nakita naman po nila ay maayos at maganda. Yan, maayos yung pagkakagawa, malinis at maganda pa po. Yan. So, ito yung isa sa mga tinutukan natin ngayong araw. Tapos ito naman po, yung sa sliding door. Yan, meron na pong handle yan. Tapos meron na rin po tayong basin lavatory rito. Yun na. Ilaw. First time na yung magkabit ng ganitang ilaw. Iba naman. Tapos frameless na wall mirror. Tapos aluminum cabinet. Yan. Hindi pa namin natanggal po ito. Pero pagka malapit na i-turnover, para bagong-bago po lahat. Tapos nag-uusap kami ni client, shoutout nga po pala sa nag-comment nito. Bali sa plano po kasi ito naman po talaga yung kulay. So ang gagawin po natin, usap kami, sabi ko baka mapagdesisyonan niya na pagtapos na sa kanya papinturahan. Bukas, yan, papipinturahan po natin ng black to. Total naman na mas bagay nga naman po talaga. Yan, black. Ayan, ito yung update natin dito sa malapit nang matapos na project. Yan, hindi naman po kami nagmamadali nila client. Ang sa akin is matapos talaga ito na maayos at malinis na may turnover. Tsaka kompleto yung gawa. Yan, kaya hindi pa ako makapag-decide ngayon kung kailan pa talaga matatapos to, gawa ng may konting kalat. Yan o. Tsaka may mga kinakabit pa po kami, may mga ina-assemble pa. Tansya ko, malalaman natin sa April 2026. Tingnan natin kung mata-turnover na natin ta. So meron pa tayong 4 na araw. Lapit-lapit na. So hanggang dito na lang po muna. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Siya nga pala, may pahabol pala na comment. Paano daw iwa-waterproofing yata yung yung may pintura na. Kaya paano nga iwa-waterproofing yung may pintura na? Kunyari sa likod ng pader, ito yon. So babakbakin yung pintura. Hindi, kunyari yung likod. Iwa-waterproofing daw. Waterproofing. Oo. May pintura na. Hindi pa primer natin ang acrylic. Pwedeng diretso primer. Acrylic. Pero ang pinakamaganda talaga is cut ka rin yung pintura. Yung gina-grinding wheel. Kung mag-spam. Yun. So yun ang teka hindi yata nila masyado, baka hindi magets ni yung nag-comment. Ang gagawin, pinakamaganda pulido is tanggalin talaga yung lumang paint hanggang sa mapalabas yung semento. Tapos umpisahan uli back to basics yung primer, Tapos top coat. Waterproofing, top coat. Kung ayaw ng masilyahan. Pero kung gustong pulido, waterproofing, yung ganito makita masilya. Atakan natin ang skin coat o kaya ng Acrytex cast o kaya wall putty. wall putty.
Ayun, sana na-gets niya kasi pauwian na kami. Naisama pa sa vlog. Alright. Uwian na po. Yan. Yan yung bahay. Malapit-lapit na po matapos to. Konting tiis na lang. Diba? Ganda. Tara.